Hi, problema niyo ba yung mga paninigas sa mga muscles ninyo? Yung bang ang dami niyong energy sa loob, parang nakakulob lang siya sa katawan, kaya naninigas, naninikip yung mga katawan, hindi makagalaw, ano? Also, may time din na nakakalungkot na, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Ito ang solusyon. So my name is Jeremy. Ako po ay nag-aral ng psychology at ako ay may certificate ng cognitive behavior therapy. Nag-aral po ako sa Australia, pero tandaan niyo po, hindi ako doktor, hindi ako health professional. I'm not even a practicing psychologist. Sinishare ko lang po yung aking ideas from my background para matulungan yung mga Pinoy especially, no, na nagiging miserable, no, na naghihirap, no, sa kanilang pinagdadaan ng mga anxiety disorder symptoms. Okay, yung mga simptomas. Nasabi ko na sa ibang videos ko, iba't ibang simptomas no? Hindi ko na ulitin dito yon. So, ang i-discuss natin today is paano mawala yung mga paninigas ng mga muscles na yan. At dahil sa paninigas ng muscle mo, pakonti-konti, hindi lang muscle with other symptoms pa, pakonti-konti, parang nade-depress ka na, na-frustrate ka na kasi parang tinatanong mo sarili mo, mawawala pa ba to? Kailan to mawala? So, isa ito sa mga solusyon. Okay? Isa ito sa mga solusyon and proven ng science na makakatulong. No? Actually, hindi lang sa anxiety, but overall wellness ng tao. So, ano yun? Bago ko muna sabihin, magkukwento muna ako. Nakita kayo sa mga National Geographic na mga hinahabol ng leon na zebra, gazelle, basta yung may prey at predator. Yung predator, yung kakain, yung prey, yung kanyang kakainin. No? So ano-ano, iba-iba yung reaction kasi ng hayop no? Usually, kung ikaw ay maliit, prey ka ng predator, di ba, may agilas, may daga, kadalasan ang fear response ng daga, freeze. Kasi titigil siya kasi baka makita siya ng agila. So freeze. Naninigas na yung muscle niyan. Pati yung mga, yung milipid nga siguro tawag doon. Yung pag ginalaw mo yung bulati na yon, magbibilog siyang ganyan. 'Di ba? Bibilog siya. Tapos kala mo patay na siya, no? Kasi ayaw ng mga hayop ng patay, no? Meron din yung talagang sa sobrang takot niya, naku, nakalimutan ko yung hayop na yun. Para siyang daga. Para siyang pinaghalong daga at pusa na kapag natakot yun, maninigas yun. Tapos biglang babagsak na lang. Tapos minsan, magde-defecate pa. Magpupoops. Kasi para mangamoy siyang bulok. Para yung hayop na kakain sa kanya, mawawala ng gana. Siyempre, kadiri, di ba? So, ganun yung nangyari. So, naisip nyo ba, or, sige, dun muna tayo. Naisip nyo ba na yung reaction na yun ng katawan natin, ikaw ba gusto mo mag-defecate? Mag-poops? Di ba? Hindi. But, ginagawa ng katawan yun for survival mechanism. Gaya ng hayop na yun, nag-poop siya, kasi para pag pinuntahan siya ng prey niya, or ng predator niya, hindi siya kainin. Kasi akala ng predator niya, bulok na siya, patay na siya. Okay? So, hindi niya ginusto yun. Nangyayari yun kasi yun yung fear response ng katawan niya. Kalimutan ko yung hayop na yun. Malamang alam niyo yun. Comment niyo na lang. Tapos, di ito na. Ngayon, yung zebra, halimbawa, inahabol ng leon. Siyempre, tatakbo ng... Ang na trigger naman doon sa zebra na yon is yung flight. Pag sinabi nating flight, pagtakas. Okay? So, takbo ngayon sila, habulan silang ganun. Habulan sila, habulan sila, habulan sila. Nakatakas ngayon yung zebra. No? Napagod na siguro yung leon. So, ano nangyayari doon? Tapos, pagkatapos, kung papansin mo yung zebra, parang wala naman nangyari sa kanya. Pagkatapos siyang habulin ng leon. Bakit parang hindi naman siya na-trauma doon? Hindi, no? Pero syempre naka-record na yun sa brain niya, yung amygdala niya na hindi ako pwede sa leon kasi kakainin ako ng leon. So recorded na yun, no? But kung papansin niyo, parang balik na ulit sila sa normal after nilang habulin ng leon. It is because yung paggalaw nila, yung pagtakbo nila, no, nailabas nila yung energy, yung fear na yon. Kasabay ng pagtakbo nila, yung na-express nila yung kanilang takot, kasama na nun na nag-evaporate sa katawan niya. Intindihan niyo? Kaya hindi nakukulong sa katawan kasi supposedly
kung tayo ay natatakot, yung may fight, flight, freeze response, nagre-respond yung body natin doon. So supposedly, kung may sunog yan, tatakbo tayo ng mabilis, magbubuhat tayo ng mga mabibigat. So, nagagamit natin yung energy. At kapag nagamit natin yung energy, ah, hindi na natin siya napapansin kasi nakatakas na yung energy na yon doon sa pagkilos natin. Kaya ganun ka-importante ang exercise. So dapat everyday, sinasabi nga nila, ang pinaka-healthy ngayon is 7,000 steps. Kahit paglalakad lang, 7,000 steps a day. No? So ginagawa ko, kaya ganito lagi itsura ko. Gigising ako ng 4:30, lalakad na ako, gagawin ko yung 7,000 steps ng isang bagsakan. Yung iba naman, buong araw na 7,000 steps. Punta sila sa opisina, punta sa palengke, bilang na yung 7,000 steps doon. So, ngayon, pwede nyo kausapin kasi isa lang yun sa mga tools para ma-manage natin yung anxiety disorder natin. Pero ang pinaka-importante talaga dito is yung mga maling pag-iisip na maitama. At hindi lang din ganun kasimple yun. Kasi hindi yun porkit nalaman mo na, tapos na. Hindi po. May mga kailangan i-practice pa, i-exercise. Kasi yung katawan natin at ang utak natin kailangan repetition. Tingnan ninyo, inulit-ulit ninyong matakot sa araw-araw, ngayon automatic, takot agad kayo konting kibot. Parang pag tinanong kayo, 5 times 5, sagot mo agad 25. Hindi ka na nag-iisip kasi kasama na siya nung minemorize mo nung bata ka, yung multiplication table. Parte na siya ng brain mo at ng katawan mo. Diba? So, ganun din sa araw-araw, dahil natakot ka araw-araw, automatic sa katawan mo, lumalabas yung fear response. Ngayon, i-override natin siya ng maraming solution. Itong sinabi kong exercise, isa lang ito. Pero ang main talaga na mag-manage ng inyong anxiety disorder ay yung tamang kaalaman at pagpapractice, no? Pagbabago ng behavior. Okay? So, pwede ninyo akong kausapin. Hanapin ninyo sa Facebook ko yung Anxiety Disorder Philippines. Akin po yun. Makikita ninyo yung certificate ko sa CBT doon sa profile pic. Profile pic ba yung tawag doon? Yung nasa likod? O yung nandun sa maliit? Basta makikita mo naman Cognitive Behavior Therapy. Akin yun. Or kung gusto ninyong anytime mapanood yung YouTube ko, follow me. Pangalan ko Jeremy Hamili. Hanapin nyo yan sa YouTube at sa TikTok. Pero itong TikTok kasi mabilis lang. Hindi masyadong nabubuo yung information na kailangan ninyong malaman. Pero pinaka-the best, mag-usap tayo. Okay? So, kung nagtatanong kayo sa presyo, pag-usapan natin. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa kasi tulong naman ito. Subukan nyo muna akong tanungin. Ano? So, kasi iba, sabi, mahal, mahal, mahal. Hindi nila alam yung presyo. Nagkasabi na silang mahal. Okay? So, yun ang problema. So, tulong ito. But in reality, sa mga big hospitals, yung mga cognitive behavior therapy, mahal talaga. Pero usap tayo. I'm willing to help, kaso medyo pila lang. So, message me. Okay? So, hindi ko na patatagalin to. Bye! Dapat diagnose ng doktor, ha? Dapat diagnose kayo ng doktor para ma-rule out na wala talaga kayong sakit physically. At talagang kailangan lang natin ayusin yung mental. Ay, sample ako muna kayo. Paano ko nasabing ang problema mental? For example, mali yung pagkakaintindi sa blood pressure. Takot na kagad kapag mataas, which is mali. So, yun yung mga ayusin natin. At kapag nalagyan kayo ng tamang kaalaman, then nawawala yung takot sa blood pressure at hindi lumalabas yung fight, flight, freeze response. In fact, nasabi ko na sa maraming videos ko, pinaliwanag ko na kung ano yung blood pressure at kailan dapat mag-worry. No? At kailan dapat mag-worry? Kasi syempre dapat nag-worry rin tayo para healthy tayo. Diba? At parte ang anxiety ng katawan natin. So, hindi ko na patatagalin. Bye!